Hello! Shoutout po mga kababayan. Shoutout. Shoutout muna tayo, no? May nag-request sa akin yung kay Kuya Red. 'Di ba? Ito kasi kay Kuya Red ang hirap reakan eh. 43 minutes siya, men. 'Di ba? Sino ba nag-request sa akin nito kay Kuya Red? Shoutout ko nga muna. Si Sir Peter Lim. Sir Peter Lim, 'di ba po kayo po ba yung drug lord? Joke lang ha. Joke lang, Sir Peter Lim. Peter Lim yung name eh. Hindi, Sir Peter, kasi itong, ganito oh. Pag ganito kahahaba, kasi, honestly, yung mga video kasi ni Kuya Red, katulad nitong pinasa nyo sa akin, nakakatamad na kasi reakan to. Kasi, same formula. Siguro, ganito gagawin nyo. Panoorin nyo yung video ni, tapos bigyan nyo ako ng timestamp kung alin dun sa videos na yon yung re-reakan natin. Kasi ito, men, no, unang-una, Ramdam mo yung parang may parang hangin yung tiyan. i-endure natin yung pagiging boring ng video mula umpisa hanggang na walang nangyayari. Kasi men, napapansin ko kasi din sa video din ni Kuya Red, kung titingnan nyo, 395 mo, almost 400k yung subscribers niya. Pero one day ago na 3.8k views na lang yung meron siya. Just imagine, do sa 395,000 na yun, 3.8k na lang ang nanonood sa kanya. 'Di ba? Tsaka comments niya 19. I don't know kung nagbubura siya ng comment pero 19 comments na lang siya. May mga hindi pa naniniwala. Katulad nito si Ma'am Gaya Alora, sabing ganun. Pang ilang hanap nyo na yan, wala namang kaming nakikitang nahanap nyo. Well, hindi naman, pagtanggol ko naman si Kuya Red kahit papaano, hindi naman porket naghahanap ka, kung talaga mailap nga naman, di ba? To be fair naman. Tapos lahat na lang ng naririnig, hindi naman nagsasalita ang multo. Sino ba niloloko nyo? Sarili nyo din naman. Kung nandyan kayo, masasamang engkantadi, pwede bang pakidelete ang YouTube nito? Ang dami na kasi naluloko eh. Tapos sabi niya gano'n, kapag may kasama kang nag-travel with na maghahanap ng demonyo or kaluluwa kuno, natutulungan nyo, wala naman kayo nakikita. Tapos pag ikaw mag-isa, nagpapakita. Ito yung isa sa napansin ko noong pag good observation. Pag si Kuya Red, dati, ito yun dati, may nagpapakita naman pagka sa katulad no sa Burn Factory, 'di ba? May nagpakita naman, lahat sila nakakita. 'Di ba? So meaning lahat sila nasa pool yung multo. Pero pag hindi nila katropa yung kasama nila or halimbawa wala nagpapakita pero pag mag-isa lang si Kuya Red, sobrang ganda ng pagpapakita at nagte-teleport pa pag mag-isa si Kuya Red. 'Di ba? May mga video si Kuya Red na siya lang mag-isa tapos nagte-teleport yung pero pagka sila pag may mga kasama siya, hindi nagte-teleport yung multo. As is, 'di ba? Kuya Red, paano ko malalaman pag live ka na nag-explore para makapanood? 'Di ba? Hindi makakapag-explore ng live kasi nga planado. Totoo o fake? Hindi niya naman sinasagot 'yan eh. Well, 'di ba? Yung result ng yung ginagamit niya, yung necrophonic siguro. Sige nga, pagbigyan nga natin yung preview lang naman si Sir Peter Lim. Baka mamaya ipaano tayo ni Sir Peter Lim, 'di ba, leader ng sindikato. Joke lang ah. Ramdam mo? Hanggang dito. Yan Oh. Meron po bang kaluluwa na nakakulong dito? Auditory pareidolia yung nangyayari eh. Ito kasing necrophonic na to, may built-in sound clips yan na nilalayer-layer na may reverb.
auditory pareidolia yung nangyayari. Well, pwede naman mangyari sa spirit box ang auditory pareidolia. Pero yung sa necrophonic kasi, built-in yung sound clips niya na nililayer-layer na nilalagyan ng echo at reverb para makapag-made up ng sounds na ano. Tsaka yung ito, no, pag magtatanong ka, ang nangyayari kasi dito sa ginagawa ni Kuya Red, mali eh. If halimbawa, standard ng mga nakikita ko, no, na gumagamit ng spiritual communication device, dapat naka-open lang yan. 'Di ba? Anong nangyayari kasi kay Kuya Red, magtatanong sila na naka-off, sabay bubuksan lang nila pagka, pagka gusto na nila sumagot. Mali, dapat always na naka-on dapat yan. Para kasama kasi yung timing sa sa relevance eh. Wag na nating isipin na fake yung device, no? Wag na nating isipin na fake yung device. Kasama kasi doon sa relevance ng sagot yung 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 timing pag tinanong mo. Kaya dapat always naka-on yan eh. Anong nangyayari kasi dito, magtatanong si Kuya Red, saka lang niya bubuksan. Tamo. Meron po bang kaluluwa na nakakulong dito? Sabay i-on niya. Kahit hindi naman nilalagyan niya ng text na auditory pareidolia yung nangyayari. 'Di ba? Inuulit ko, pwede naman mangyari sa spirit box yan. Pero to be fair naman, mas malinaw sa spirit box. Ito kasi, 'di ba? Hindi kayo, bahala kayo, no? Yung malakas yung boses, kayo po ba ay kaluluwa o engkanto? Kaluluwa ba eh? Sabay papatayin niya uli, ano? Rinig mo yun? Parang sabi niya kaluluwa. Auditory pareidolia. Di, bahala kayo, no? Kung maniwala dyan kayo kay Kuya. Palete yan. Minsan kasi ang problem sa mga ganito, wala na silang skepticism, yung mga fake ghost hunters, no. Wala na silang skepticism, yung pag may na-capture sila na something, yun na yun. Multo na agad. Hindi man lang dumadaan sa process of elimination. Anyway, shoutout muna tayo doon sa mga nakaraang video. Hindi ko nagagawa ito nung nakaraan eh. Kasi nga, masama yung pakiramdam ko at busy din ako. Dami akong backlog sa mga clients ko. So, shoutout muna tayo. Ito yung kay Pepsi Paloma, ano. Sabi ni Ma'am Jennifer Sagun, pwede po kaya malaman ni Sir Ed Kalawag or makakausap niya si Pepsi. Ito yung, ito yung kadalasan kung totoong nakakausap si Ed Kalawag nga naman, bakit hindi niya kausapin yung mga patay? Yung pagkausap kasi sa patay, in reality, suntok sa buwan kasi yan. 'Di ba? Hindi naman yan katulad ng dadampot ka ng cellphone, tapos tatawagan mo, "Oy, kamusta ka na? Ano ba nangyari talaga sa'yo? Ni-rape ka ba talaga?" Hindi ganon. Kasi minsan tinanong ko yan si Sir Ed. Ito kasi yung tanong eh. Katulad nung nasa Tulfo, 'di ba? Sir Ed, 'di ba nakita mo na yung bakit nahihirapan ka pang kumuha ng detail? 'Di ba? Do sa multo. Kadalasan kasi yung mga nagpapakita kasi na multo doon, mga residual daw. Bibihira kasi intelligent daw na multo. Ito ay ayon sa explanation sa akin ni Sir Ed. Nasa inyo to kung maniniwala kayo kay Sir Ed o hindi, ha. 'Di ba? Kadalasan daw kasi yung mga nagpapakitang multo ay residual. Kaya nga meron daw silang damit eh. 'Di ba? Meron silang damit. Kasi ang damit, wala namang espiritu yan eh. Ibig sabihin, yun yung mga last moments nila nung nabubuhay sila kadalasan. Or yung mga ginagawa nila doon. Pwede kasi magkaroon ng residual kahit na buhay pa yung tao eh. Ang nire-record lang naman ng residual yung yung mga past na nangyari. 'Di ba?
Katulad ng halimbawa sa building, sa building, lumang building pumunta ka, may naririnig kang typewriter. Nagta-type. Tapos kung titingnan mo, wala namang typewriter doon. Residual yon. Ibig sabihin, wala namang kaluluwa yung yung typewriter eh. Ibig sabihin, nare-record daw yon. Paranormal pa rin naman, pero hindi siya hunting na as in multo. May tinatawag kasi na stone tape theory eh. Doon sa stone tape theory kasi, mga mga record yun na nakaraan, mga imprints. Yun yung tinatawag, kung naririnig niyo yung term na imprints. 'Di ba? At yung mga imprints na yon, limitado yung data na dala-dala nun. Yung imprints na yon. Kaya kahit gusto mong tanungin kahit kaya gusto mong tanungin yung imprints na yon, ang ibibigay lang sa'yo na data ay yung limitado din lang. Parang ganito yan, for example daw, nakakita ka ng may resume kang nakita. 'Di ba? Ito ay resume ni Juan de la Cruz. Nakita mo. Yung mga information na nakalagay lang sa resume, yun lang talaga ang malalaman mo dun sa kanya. Kasi yun lang yung nandoon sa papel eh. Parang ganyan din sa residual. Ano ba yung mga nandoon sa resume? Birthday niya, nandoon. Kung saan siya huling nagtrabaho. 'Di ba? Ilang taon na siya. Contact number niya nandoon. Yun ang malalaman mo. Pero yung informasyon na ilan ang anak niya, hindi mo makikita doon. 'Di ba? May utang ba siya doon sa kapitbahay? Hindi mo makikita sa resume 'yon. Kaya kahit anong hanap mo doon sa resume niya, hindi mo makikita yung mga information na 'yon. Anong pangalan ng girlfriend niya? Wala doon. 'Di ba? Saan siya lumaki? 'Di ba? Sino ang pumatay sa kanya? Wala doon sa parang ganoon yung sa residual. Kung wala sa residual yung information na 'yon, wala talaga maibibigay yung kaluluwa. Kasi ang intelligent hunting din kasi ay napakabihira. 'Di ba? Kadalasan kasi puro imprints tsaka residual. Medyo naiintindihan nyo na yung 'di ba? Kaya pag tinatanong mo yung mga residual na yan, limited din lang isasagot sa'yo. Daw. 'Di ba? I don't know kung Shout out David Alwin Mendoza. Hello. Good evening po, Idol Bungo. Baka nga po may twist yan. Pero napanood ko naman po sa ibang mga interviews ng malalapit kay Pepsi Paloma na walang rape na nangyari. Si Pepsi mismo ang nagsabi sa kanila na gawa-gawa lang ang manager niyan. Feeling ko nga may twist din talaga. Kasi hindi biro na Hindi biro na i-mention yung name eh. 'Di ba? Lagi ko nakikita to pero never kong pinanood ang story ni Pepsi P. Lately interesado ako panoorin at ngayon ng content ka pala nito. At last malalaman ko kung ano talaga. Kung anak ni Vic Soto, ikakahiya ako anak niya. Hindi ako magiging proud na Soto ako kung ito man ay mapapatunayan na rapist sila. Hindi na kasi nagkaso daw no? Hindi, magkakaso daw sana pero parang pumirma na lang daw ng desistance. Umamin na si Richie the Horsey at humingi ng tawad kay Pepsi bago mamatay. Alam ko na video yung paghingi niya ng tawad sa pamilya ni Pepsi. Nagalit nga daw yung yung anak ni Richie the Horsey. Tapos sabi ni Daryl Yap, 11 minutes lang ang parte ng tatay mo doon. 'Di ba? May link sa old article ng WHO Magazine, October 1982. Shout out at Chuck Pogi at Nikin Navarrete. Hello. Boy Kape TV. Hello. Sa Rafi Medina. Hello. December 7, 1993 Productions. Hello. Medyo curious din ako sa Casey Pepsi Paloma. Kaya ako gusto ko din malaman kung totoo ba o hindi. Diba? Sabagay, movie pa rin naman yung yung ipapalabas, hindi naman pag pinalabas yung movie, yun na rin na naman yung totoo Narrative yun ng gumawa ng istorya 'Di ba? Ika nga, 'di ba? Sa sarili kong istorya, ako yung bida. Pwede kasing ganoon ang mangyari.
Hello, Sir GC719. Ramil Estimado, hello. Kahit may twist kung di naman nagpaalam sa mga taong ginamit dyan, may kaso pa rin. Hindi, feeling ko kung magkakaroon ng twist, feeling ko nagpaalam naman. Kasi hindi pumapalag yung mga nasangkot eh. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, hindi nagpaalam, magwawala na agad yung mga soto. I don't know, nag ano na ba? Nagwala ba? I mean, nag-react na ba yung mga soto? Sila Tito Soto, Big Soto? O hindi? 'Di ba? Feeling ko kung magkakaroon ng syempre kasangkot sila do sa movie eh. Baka nagpaalam din. If ever man. Sabi ni Ma'am Always Lay, bata pa ako niyang issue ng Pepsi. School bukol. Ay, hindi ko na po naabutan yun, Ma'am eh. Ma'am Herminia Yamazaki, hello. Sabi ni Sir Nelson, correct my twist, kaya watch the movies first. Sabing gano'n ni lay upon the down low. Buti pa si Richie the Horsey na konsensya. Siya ba talaga yung naghingi ng sorry? Sabi nung una nag-comment eh. Sabi ni Sir Momong, bro, possible din na may twist yung movie. Kumbaga, pang clickbait lang. Feeling ko nga yun talaga eh. Hindi kasi biro mag-mention ng isang sikat na tao eh. 'Di ba? Regarding sa Barangay Captain, buti walang nag-claim na sinasabi na meron siyang anting-anting. Salamat din sa Diyos pagligtas sa... Inihintay ko nga na na umano si 88 na tinulungan ng duwende niya eh. Hello, Ma'am Mirakyon. 'Di ba? Tama kayo. Dapat nag-react na dyan ang Soto at si Joey De Leon. Alam naman nating bunganga ni Joey di mapipigilan magsalita. Sabi ni ni Sir Glenn Kabongbang, panoorin yung interview ni Julius Babaw kay Coca Emmanuel, may tas kinorek ni Coca Nicolas na paghahalataan yung edad nyo. Hindi ko kilala yung mga yan eh. Joke lang. Hello, Balong HQ, kamusta ka na? Sabi ni Marco, yan din hinala ko sa movie niyan, baka may plot twist. 'Di ba? For me, obvious naman kasi talaga sa Sabi ni Jimmy Roche, hindi na magkakaso kasi malaking binayad mismong pamilya, binayaran heist, hindi nila kayang ipaglaban ng anak nila, ginawang pera na lang mga bobo. Di, alam mo, yung tungkol dyan sa bayad-bayad na yan, meron kaming tao dati, yung yung anak niya ni rape, humingi ng tulong sa tatay ko, ni rape. Tapos, politiko yun ng rape. Ayoko na i-mention kung basta politiko yung ng rape. 'Di ba? Hindi naman sa dinidemonyo ng tatay ko, no? In-advise ng tatay ko na magpa-areglo na lang for practicality. 'Di ba? Maano naman yung ino-offer na areglo eh. Mataas naman. 'Di ba? Kasi tanggapin na natin yung batas dito wala talagang kwenta sa Pilipinas eh. Kasi kung let's say ipaglaban yung anak nila na rape. Sa bagay, hindi ko siguro sinasabi ko lang kasi wala akong anak na rape, 'di ba? Pero sa isip ng yung practicality wise, lalo na kung let's say kasi laki nila Big Soto at kung maganda naman yung offer, hindi naman sa pagiging mukhang pera ka. Kasi mapakulong mo yan, darating in time, lalaya din yan eh. Tsaka baka mamaya pag nilaban mo yan sa galing ng mga abogado niyan,
wala ring mangyari sa ano, ganun talaga sa Pilipinas eh. Ewan natin kung tutulungan sila ng mga ano no, ng mga tulfo, 'di ba? Masakit nga naman 'yun. Pero wala eh. Minsan kasi ano eh, mas wise ba na na tumanggap ka na lang at ipagpasa Diyos mo na lang. Hindi naman sa ibinenta mo yung dangal ng ano. Ayun lang na may perspektibo ko ano. Pero kung ano yung tingin yung magandang gawin, edi ano. Sa bagay, inuulit ko, hindi ko pa naman naranasan na may kamag-anak na na-rape or ano, 'di ba? Baka nasasabi ko lang yun dahil hindi ko naranasan. Pero sa perspective lang ng nakakakita, 'di ba? Sabi ni Coloro Cales, siguro yung movie ni Daryl Yap merong dalawang version ng event. Highway Dust, hello. Braille Joseph Gamiao, hello po. Anong name nito? Ni ano? SV Minda Kusunoki. Hello. Dami mong account, Sir Braille Joseph Gamiao. Last video, yung kahapon, bago tayo tumuloy do sa main content natin, mga kababayan ko. Ito na nga lang ang paraan para makabayad ako sa inyo sa aking panonood sa akin. Ma-shoutout ko man lang sana kayo. Sabi ni Ma'am Arnel Nieva, Sir Bungo, talaga atang mas gusto ng mga Pinoy ang mga manloloko, sinungaling, at magnanakaw. Pansinin mo, mas madaming views ni Donsky. Mas gusto nila ang mga tulfo at magnanakaw na gaya ni Sara Duterte. Ayoko mag-comment dyan sa politics na yan, baka magkamali ako eh. 'Di ba? Isa ang politics na parang mahirap ba pakialaman. Kailangan pagka nakialam ka dyan sa politics na yan at halimbawa nahawakan mo yung kakampihan mo, kailangan tuloy-tuloy yun, hindi ka dapat magba-back out do sa kinampihan mo. 'Di ba? Ako yung sinabi ni Sir na mas gusto ng mga Pinoy ang mga manluloko at sinungaling at magnanakaw, imo-modify ko ng konti. Pananaw ni Sir yan eh. Pero for me kasi, feeling ko, mas gusto sa bagay, ganun din Ang gusto kasi ng mga Pinoy yung binobola-bola tayo eh. 'Di ba? Yung binobola-bola tayo na kahit ka-bullshitan na yung pinapakita sa atin, basta guys, alam mo yung malambing magsalita, yung feeling mo talagang guys, hindi naman tayo ganito katulad ni Bungo. Si Bungo mura ng mura, tayo mababait tayo. Mas gusto kasi ng Pinoy na mga ganun eh. Kasi kadalasan kasi pati pagka totoo, nagagalit kasi, masakit kasi yung totoo eh. Kasi ang nangyayari, hindi naman siguro for me, pero I respect na ito yung comment ni Sir. Pero for me, siguro nakapag-invest na kasi ng feelings yung kababayan natin. Let's say si Donsky, minahal kasi nila si Sir Donsky na ghost hunter. Na ito si Sir Donsky, bilib na bilib kami dahil napakatapang niya. Talagang humaharap siya sa mga multo at sa mga aswang, 'di ba? Nakapag-invest na kasi ng feelings dun eh. Dahil naibigay na nila yung tiwala ba? Yung tiwala na alam mo yon na kasi mahirap ibigay ang tiwala kung hindi mo mahal yung tao. I do believe minahal si Sir Donsky ng mga nanonood sa kanya. May time pa nga na, 'di ba? Ini-sponsoran siya, pinapadalan siya ng pera. Sign 'yon na mahal siya nung mga tao. Ngayon, pag may dumating na breaking news na fake pala yung ginagawa ni Sir Donsky,
papasok dyan yung ano, yung pagiging in denial eh. Ay, hindi. Hindi naman magagawa ni Donsky sa amin yun. Pag nakakausap ko kasi si Donsky, ang bait-bait niyan eh. Hindi yan katulad ni Bungo na mura ng mura. Di ba? Mabait kasi yan eh. Si Donsky. Hindi magagawa ni Donsky yun. Tapos minsan, pag nahuli mo na, oo, namimake yan ngayon. Pero dati, totoo talaga yung niyan, yung video. Talagang hahanapan pa nila ng lusot. 'Di ba? Kahit dumating na hanggang sa wala ng kawala, yung talagang huling-huli ng fake na talaga, biglang mag-a-adjust na naman ito yung tinatawag na cognitive dissonance eh. Dati ayaw nila sa fake. Ang layman's term kasi ng cognitive dissonance, yung pagiging tanga, 'di ba? Dati ayaw nila sa mga fake pero dahil hindi na umaayon yung sinusuportahan nila dun sa prinsipyo nila, hinahanapan na nila ng lusot. Nung una, hindi, totoo yan si Donsky. Then may lumabas na expose na fake pala. Hindi, maaaring ngayon namimeke yan. Pero dati totoo talagang ghost hunter yan. Hanggang sa yung tinuturo niya, na-booking na rin na fake rin pala. Yung mga ginagawa dati. Biglang mag-a-adjust na naman uli. Sasabihin na naman na, alam na naming fake yan. Ang importante, nag-e-enjoy kami. Di ba, men? Siguro ang tamang term, mas gusto ng mga Pinoy na ginagawa nilang tanga ang sarili nila sa isang tao. 'Di ba? Kung tutuusin nga, swerte nga ni Sir Donsky sa mga supporters niya, 'di ba? Ang maibabalik mo na nga lang diyan sa mga supporters mo yung quality na panoorin eh, 'di ba? Kasi as a YouTuber kasi although na hindi naman tayo perfect na mga tao, mga nilalang, lahat tayo makakasalanan tayo. Pero sana mabigyan natin ng tapat na panoorin man lang yung mga yung mga tao, 'di ba? Kahit sa mga personal natin buhay, hindi naman tayo ganun. Wala namang perpektong tao talaga. Kasi mamaya may lumitaw na naman na argument na walang perpekto, lahat naman tayo nagkakamali. Ikaw, perpekto ka ba? 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, baka mamaya mas makasalanan pa ako sa mga yan eh. Kaya lang ang pinag-uusapan kasi natin dito yung video, 'di ba? Hello, Sir Rafi Medina. Bash and Poy. Hello. Kaswerte no, unang tutok, White Lady agad. Sir Braille Joseph Gamyaw. Hello. Hello, Sir Jake Morte. Hello, Sir Ledem Saksor. Ayaw pang tumigil ni Abay Donsky. Mag-iba ka ng hanap buhay. Abay, maglalamove ka na lang. Wag panay panluloko ng kapwa. Parusahan ka ng poong may kapal. Ginawang hanap buhay ang panluloko. Actually, kung sasabihin niya naman, yung mga yung mga supporters niya, minsan sinasabi sa akin, entertainment na nga lang ang video ni Donsky, pinakikialaman pa. Di sabihin niya, wala namang problema kung sasabihin niya. Yan nga hindi ko naiintindihan eh. Kayo mga supporter, alam nyo na nga na for entertainment na nga lang video niya eh. Ayaw pang aminin ng idol nyo. Mas gusto nyo pang ginagawa kayong bobo, di ba? Ginagawa kayo sinungaling. Pag tinatanong mo siya, legit daw siya. Nakita niya huling reaction video niya sa akin? Yung regarding do sa fake video ko daw. Siya daw, legit daw siya. Hello, Sir Joey Rivera. Sabi ni Sir David Alwin Mendoza, may sumama daw po na anino. Syempre naman, anino mo yon, kaya kasama sa vlog mo. Hello, Ma'am Kim Pantuan, kamusta na po? Diba? Nabuhay daw si Boy Balud. Hello, Dither Miola. Kahit nga aso hindi na tumatahol, parang umiiyak na sa takot, pero siya, oy, ano yun? Sa reaction po, peke talaga kasi dito sa amin may kaskas na takot
nga kami kahit hindi namin nakikita. Kalmot lang ng dingding siya sa nakita niya talaga. How stupid. Sabi ni Pocoitus, mas gusto ko Sir Bungo yung nagagalit at nagmumura ka sa peking video, kalmado ka na lagi. May namin nagrereklamo kasi pagka kailangan ganito ka. Dapat pagsasalita mo, ganyan. 'Di ba? Kaya lang hindi nare-relay ng maayos yung message, ano? Yaan mo. Hanap lang tayo pagka gumanda ang pakiramdam ko. Sabi ni MJ Yara, based on personal experience na nakita ng white lady or spirits, sir, hindi po siya ganyan kasolid, para po silang usok. Minsan nga po, ang hirap pa nila ma-identify if girl ba or boy o bata. So sobrang bilis nilang mawala kasi mga spirits hindi yung ganyang sobrang solid. Solid yung niya, ma'am eh. Diba? Sabi ni DJ Reb, para sa akin, naawa ako sa buhay nila, ganyan na lang ginagawa. Wala kasing pinag-aralan mga yan, lalo na si Donsky, kausap mo. Nag-English di yun makasagot. Sagot nun, hello? Hindi naman siguro. Nakakapag-Englishing naman si Ito si Bloomberg. Sabing ganun, boy gatas. Wala. Di ba? Di ba? Try harder, sir, Bloomberg. Hindi bagay bungo eh. Mas bagay milky o kaya boy gatas. Wala. Wala. Di ba? Hindi makabawi kasi ito. Nagalit kasi sa akin to nung kinundin ako yung pagpapaputok. Napahiya to doon. Hindi na makabawi. Kaya ngayon, siya. Try harder, sir, Bloomberg. Sabi ni Finn, kaya lumabo kasi pauwi na siya at iaangkas niya ang white lady. Hindi naman pinakita sa video ang pag-alis niya sa gym. Benjo Camacho, hello. Sir Kaip, mahirap talaga gumawa ng kapekean. Di naisip ni Donsky na mas mahirap yung gagawa ka ng mali o peke tapos para ilusot lang igagawa. Parang panibagong peke. Oo nga, kasi kailangan mo talagang ilusot yung ginawa mo eh. Kasi sa unang ginawa, malaking butas na yon. Hindi niya alam pag i-fix mo yung butas na yon, kailangan mo ulit gumawa ng bagong butas. Di ba? Sabi ni Sir Neil Lester, pwede rin boss graveyard yung gym dati. Ganon. Pero gawa kwento lang. Hindi, kahit sabihin mong libingan dati yung kung tutuusin, wala namang multo sa libingan eh. Pero may explore yata ako sa sementeryo. Niyayaya ako ng ni Sir JM Balones eh. Tingnan natin Di ba? Pero pa rin ako na walang sa libingan. Hindi, siguro yung bakanting lote na yon, siguro may ni-rape or Di ba? Pero bakit kailangan nandun siya sa taas ng anyway. Sabi ni Sir Momong, pangit naman. Wala namang dramatic outro, kinulang yata sa sensation. Hello, Martsan. Sabi ni Primojal, may nanggagalaiti sa FB page mo, Sir Bungo. Inunahan pa mga supporters mo mag-comment. Hindi ko na pinapansin yon. Di ba? Yung biglang magagalit na lang na wala namang sasabihin din lang. Hayaan mo siya, sabi ko. Sabi ni Ma'am Emmy, ito namang si 88 sobrang kinakarir yung fake ghost hunting niya. Sa bagay, mas malaki perang hinahawakan niya sa YouTube kaysa ordinaryong work. Boss Bungo, alam mo ba kung anong work niyan? Or walang work kaya nagbablog? Si 88 ba? Si Donsky yung nasa video eh. Si 88, sabi niya, nagsasaka daw siya dati. Di ba? Si si Sir Donsky dati nag-bus driver daw. Tapos yun, nag-YouTube na. Hello Sir El Jaco. Boy Kape TV. Bumibisita ka ba sa channel ko? Hindi eh. Tingnan ko ang channel ni Sir Boy Kape TV. May mga siya oh.
mga DIY. In fairness, may mga views di Sir Boy. Kung gusto nyo, checkin nyo yung ano ni Boy Cape TV. Sabi ni Rainiel David, haha, yung white lady ni Donsky parang may anino pa. Siguro nilagay niya lang doon ang white lady. Sabi ni Castasos M-Boy, hindi na talaga matigil. Sige. Sabi ni, ni teammate, ni Ma'am Naomi, iba boses mo parang sinisipon ka at parang nilalagnat yata. Oo nga eh. Di ba? Hello Ma'am May Malagenya, Romel Arellano, hello po. At Sir Jamir Anastasio. O alas 10 mga kababayan, main content tayo. For now, bye muna.